Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pong malagawain. Ito po ang pakinig ng salita natin pinakamamalapay Diyos. Kaya po mga minamahal, naniyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapay Diyos na dadalhin po natin mangaral ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you, Black Corporation Bravo po Mansano. Tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. O po dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa panandalanan ng taong nilangisan, aming minamahal ginagalan na Pastor Evangelista, William Medenta, Papa o God, misabang kami nagpupunan kapasalamat sa bawat yugto na aming banalagang pinagpalit ng isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy kayo nasa amin sa tutuwina, O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, sa mga buong pagsusumamo, aming nakahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, pagkukulang, pagsalansan sa banal na kalooban, patawarin mo bawat sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo na kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dahil spiritual pala, at simpleng kapanaan namin tindihan, iniibig ng mga baguhan, mga bisita, matatiyang mga sa aming beloved webcast viewers, ito ang aming samud panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang nagkaaway, damas of hinders at dons and I believe cast out from them and bind the power of darkness on our Lords we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Unat kayo sa lahat, ako nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Almeida, the end time problem of God. We love you so much, Mama Pastor. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Lins Almeida. And greeting as well to all the beloved children of Almeida family. At sa lahat po ating iniibig ng mga kapatid na makapamagawa, sa lahat po ating iniibig ng sa from the Gospel of St. Matthew chapter 4, verses 23 and balik sa 17. Kaya di po. Gospel of St. Matthew chapter 4, verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinaguga nila at ipinangangaral ng Ebanghelyo ng Karian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Dito po sa 17. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at nagsabi, magagsisi kayo sapagkat malapit na ang Karian ng langit. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid and God bless His Word. Kung ating iisipin, may inibig ko, ang Diyos mismo, iniwan niya yung kanyang mag-arang trono sa kalangitan sa nagkatawang tao bilang si Yesu Kristo. Na ang kanyang layunin, may inibig ko, ay ang tao po ay iligtas, may inibig ko sa kanyang kasalanan, ipinangaral ang purong ebanghelyo ng kaligtasan, kalakip ang kapangyarihan na nagmumula sa tindakan sa buhay. Siya ay naglalakad, pumapasok sa mga nayon, sa mga bayan, upang ang mga tao po ay makapagbalik loob at makapagsisi. Marami siyang pinagaling ng mga karamdaman, inaalihan ng mga demonyo, mga inibig ko. Ang mga tao ay nagsisilapit, mga inibig ko, sapagkat nakita ng mga dakilang himala. At sa lahat ng sumampalataya sa Kanya ay nagkaroon pa ng pag-asa sa kanilang buhay, minibig ko. Kaya nga, minibig ko, lahat tayo ay inuutusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang sa buhay, at dito pa walang exempted, minibig ko. Maaari iba'y gamitin sa pananalapi, sa pag-aayuno, sa paghayo, minibig ko. At huwag po tayong mag-alala, mga inibig.
sa ating pong paghayo sapagkat ang dakilang Diyos ay laging nakapatnubay sa bawat isa sa atin. Ang lahat magsabi praise the Lord. Kaya't huwag mag-aalalas sa ating mga sasabihin na mga kakaharapin natin na mga tao sapagkat ang Diyos ay nagbibigay siya ng salita, siya ang magbibigay sa atin ng ating sasabihin. Kahit wala kang alam, pag ibinuka mo ng bibig mo, mga inibig ko, na dito ipinapatutuo mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, ang ating mahal po yun ay nagkukusada, mga inibig. At ito po'y patuloy na ipinagpapatuloy ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna ng ating minamahal dinagalan na Pastor Evangelista Will Almeida, San Pastor Almeida, Don Almeida, family, manibig ko, na dito po ay upang ang tao po'y makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating paghayo, huwag tayong mag-alala, mga inibig ko. Kung ano po yung ating mga sasabihin sa ating pong mga hinahayuan, mga inibig ko, sapagkat Diyos po mismo ang magbibigay ng salita sa ating bibig. A biblical example, si Moses, mga inibig ko. Siya po ay, hindi siya eloquent speaker, mga inibig. Siya ay kimi, mahihain, mga inibig ko. Kaya sa inutusan nating mahal na Panginoon, ay talagang siya ay ayaw niya, mga inibig ko. Kaya sabi po dito sa Exodus chapter 4, verse 10, kindly po. From the book of Exodus, chapter 4, verse 10. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. God bless you, Pastor Gab. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 4, ang talata ay 10. At sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi marikit, mangusap kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. Amen. God bless you, mga kapatid. Palakpakan mo po natin pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Ito po ang kalalagayan, mga inibig ko, natin ni Moses, nang siya po'y tawagin ng ating dakilang Diyos. Bagamat siya isang magaling na prinsipe ng Egypt, subalit siya po ay hindi eloquent speaker, hindi siya magaling magsalita. Siya po ay kimi, mahihain, mga ko. At sinabi ng Panginoon sa kanya, sino gumawa ng buhay ng tao? Kasi ayaw niya ayaw tumalima sapagkat mahihain nga po siya. Hindi siya magaling na magsalita. Kaya sabi sa kanya, mahal na Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipiw o bingi? O may paningin o bibig? Di ba akong Panginoon? Sabi ng ating dakilang sa buhay. Ngayon ngay, yumaong ka at ako'y sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasabihin. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya siya tumalima, mga inibig ko. At yan din po, mga iniibig ko, ang mga na-experience ng bawat isa sa atin nang tayo po'y humahayo. Una, ayaw pa natin. Katulad ng inyong lingkod, mga inibig ko, talaga pong medyo andun din pagkamahiyain ko. Sapagkat ayaw ko pong yung makipag-usap sa mga tao. Pero mga inibig ko, dahil ang mahal na Panginoon, siya po ay talaga gagamit ng instrumento, mga inibig ko. Maalala ko na nandun kami sa party ng Cebu, nang nagkukusada po tayo doon, sa punanda natin, mga pastor, meron pong isa doon sa may malapit sa pastoral house natin, meron kasi isang bridge doon. Meron itong mga nag-uumpukan na mga tao na nakitinda sila. Yung palang isa doon, na anak nung nakitinda ay may sakit. Matindi ang lagnat, mga inibig ko. At kami po ng mga grupo ay pumunta po doon at anyong pong lingkod nagbigay po ng leaflets, mga inibig ko. Noong una talagang nahiya ako, pero pag andyan na ang mahal na Panginoon, talaga namang sasamahan ka ng ating dakilang Diyos na buhay. Ibinuka ko ang bibig. Sinabi ko ng mga nangyayari dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung mga dakilang himala, yung mga tanda na nangyayari dito, mga pagpapagaling ng mga sari-saring karamdaman, ipinatutuo ko po yun sa kanila. At pinatanggap ko kaagad sila doon, mga inibig ko. At maya-maya mainibig ko, yung isang bata pala doon yung may sakit. Sabi niya, sa salitang Cebuano, na siya po ay magaling na, wala na yung kanyang lagnat.
Isipin mo, nakinig pala nang tumanggap na yung kanyang mga magulang, manibig ko. Kaya dito makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos ay suma sa atin. Huwag lang mang tayong mahiya, huwag tayo pong hindi susunod sa pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, lagi nating alalahanin, tayo po'y lahat ay inuutusan ng ating pinakamamahal na Panginoon na humayo. Hindi lamang ating dearly beloved and overpastor, the whole Almeida family, mga manggagawa, mga awit manugtog, lahat, maging ang mga member dito sa Jesus Crusade, tayo po'y inaatasan ng inuutusan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi dito sa Mateo 17:8, kanila mo po, The book of Matthew, chapter 10, verses 7 and 8. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. God bless you po. Mateo Kapitulo 10, versikulo 7 at 8. Samantala kayo'y naglalakad, ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo na may sakit, magbangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga kitong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap niyong walang bayad, ay ibigay niyong walang bayad. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. So tayo po ay inuutusan ng ating mahal na Panginoon. Katulad ng mga apostol, na sila po inutusan natin sa buhay, na dito po ay nakita nila yung mga signs and wonders and miracles na ginagawa ng ating dakilang sa buhay. Yung mga lahat ng mga himala na ito po ay ating nakitan mismo ng ating mga mata. Dati, nung wala tayo sa sekta denominasyon, sa reliyon, nababasa lamang natin yan. Pero hindi nagmamanifest sa ating mga sarili, manibig ko. Sapagkat sa ating mga kinikis ng reliyon, walang kapangyarihan, sapagkat mali ang aral at turo ng dala ng reliyon na galing sa Espanya, manibig ko, sa Roma. Pero na makilala natin ating mahal na Panginoon, sa pagtuturo pangangaral ng propeta ng Diyos, manibig ko, nakita natin ang Diyos pala at hindi nakikita, tumutugon ng panalangin. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. So lumalaki yung mga tanda, himala, manibig ko. Sa mga nabasa natin talata, manibig ko, lahat na makaramdaman dito na nabasa natin, ipinagagaling ng gawain ng Jesus Transmission sa punadala natin mga pastor sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung nagtestimonyong huli kanina, mga inibig ko, napakaraming karamdaman. Yung meron kang toxic goiter, parang luluwa yung mata mo dyan, mga inibig ko. Ang kanyang blood pressure, parang hindi mabubuhay. 70/40. Himala na lang talaga ng ating mahal na Panginoon. Sa ibang, sa sensya yan, mainibig ko talaga kung wala ka nang mapupuntahan. Iba pa makaramdaman, mainibig ko na talagang pinagaling siya nang siya sumampalataya, magbalik loob, magsisi sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakamtan niya ang total na kagalingan, ang kaginhawaan, kapayapaan na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Ando pa yung pag-iingat. Isipin mo na sa kasaan siya ng sasakyan, naramdaman niya may lumagutok sa kanyang likod. Very sensitive yung ating spinal column, may inibig ko. Maring maging paralyzed ka na dyan. Pero anong nangyari, may inibig ko, na siya'y hinila doon ng driver, may inibig ko, siya'y tumayo, nagpagpaglaman na palawan ng nangyari. Palakpakan natin dagras sa buhay. Everybody, praise the Lord! Ay, mas matindi, mga inibig ko. Yung kanyang unsaved loved ones na asawa niya ng panahon na yun. May matalas na tabak. Tinaga yung leeg. Isipin mo yan, mga inibig ko. Tagayin ka, pero hindi yung tumalab. Everybody, praise the Lord! Sinaksak pa. Hindi rin nagtagumpay. Kaya dito makikita natin yung dakilang kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating Diyos, He's the same yesterday, today, and forever. He never changed. Ang tao lang ang nagbabago. Kaya kung di tayo magbabago, patuloy natin makakamtan ang mga dakilang himala na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya minsan, may inibig sa ating paghayo, minsan meron, naranasan natin na tayo itinataboy. Nakakarinig tayo ng mga bad words na parang panghihinaan ka, panglupay-payang ka. Pero yun yung kaparte ng mga nahumahayo talaga. Minibig ko talagang tayo alimurain sa mga pagdakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit huwag po tayong magdamdam po dyan.
Huwag tayong magalit sa kanila. Kaya sabi ng Biblia, mga inibig ko, na sabi po dito, pag hindi nila tinatanggap, ayaw nila tanggapin. Sabi ng Gospel 10, Matthew chapter 10, verse 14, and whosoever shall not receive you, nor hear your words, when you depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. At sino mang hindi tumanggap sa inyo, hindi duminig sa inyong mga pananalita, pag alis ninyo sa bahay o bayang niyaon ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Kaya yun lang gagawin natin. Ipagpag mo para hindi ka madami sa kanilang kasalanan, may inibig ko. Oh? Eh maalala ko, nung kami nasa Davao, nung nag-sounding po tayo doon, may iniibig nagbigay kami ng leaflet sa PTA ground, yung sa malaking stadium doon. Mga grupo ng mga iba-ibang dialect ng mga nandun, may inibig ko. Binigyan namin ng leaflets. Pagbaba namin, may inibig ko, nauna pa sa akin yung leaflets. Ginawang eroplano. Ang dami, lalaking dami, mas malalaki pa sa akin. Ako noon, siyempre galing din sa fasting, payat. Ang inibig ko, okay, umakyat. Sabi ko, dala-dala ko yung leaflets na ginawang eroplano. Tapos binulat-lat kong, iniayos ko. Sabi ko, nakikita niyo po ba ito? Masyado niyo naman po yata kung kinuha ng ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po ba lahat dito, nakalagay dito? Kayo ba'y may karamdaman katulad ng cancer, leukemia, mga karamdaman wala ng kagalingan? Paano po kung yung karamdaman na nandito ngayon mapunta sa iyo, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa lahat ng iyong lahi? Tumayo yung isang mama, humingi ng sorry ka, sorry po sir. Isipin mo yan, may humingi ng tawad, may inibig ko. Sige po, para tulit-tutong pampatawad kayo ng mga panoon. Ito pong lipset na ito, itago nyo ito, dumalo kayo sa araw ng krusada. At pumunta yung mama, nagpa-unlock. Ang kanyang pamilya na safe dito, may inibig ko. Palakpakan po ating pinakamamahal na panoon. Praise the Lord! At lagi natin alalahanin, may inibig ko. Sa ating paghayo, ang Diyos po ay laging kasama natin. Tayo binigyan ng kapangyarihan, ang sabi dito sa Luke chapter 10, verses 19 and 20, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo man po'y nakapagpapalayas ng mga karamdaman, mga inalahan ng mga demon possession, mga inimigo, huwag tayong matuwa po dyan. Kahit maging ang diablo ay napapalayas sa pangalan natin pinakamahal na Panginoon, huwag tayong matuwa dyan. Kundi bagkus, tayo po'y matuwa, sabi ng Biblia, sapagkat ang ating pangalan ay nakasulat na doon sa aklat ng buhay sa kalangitan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Wala pala tayong dapat ikatakot, mga inibig ko. Pero, how can you achieve the power from God? Kinakailangan, you have to pass. Ang sabi sa Matthew 17, verse 21, hindi ka makapagpapalayas ng mga iba-ibang sakit, karamdaman, mga inalahan ng demonyo, kung walang pag-aayuno. Na ito, ang puhunan ng gawain ito, ang ating minamahal ng pastor, nag-aayuno, hindi lamang 93 days, minibig ko, nung pumunta sa Talipaw Sulu, almost 4 months, minibig ko. Grabing sakripisyo, kaya grabing power, at tayong lahat ang nakinabang nandito ngayon. Palakpakan po ating pinakamahal na Panginoon. Ngayon, ano ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay? Upang yung paghayo ng ating mga Panginoon during His earthly ministry, upang tayo makapagbalik o makapagsisi ay hindi masasayang. Tayo inutusan naman, anong dapat ating gawin? Minibig ko. Kaya po, dito po sa Mark chapter 16, verses 15 up to 18, kaya lamang po. From the Gospel according to St. Mark, chapter 16, verses 15 up to 18. And he said unto them, go ye unto all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Amen. God bless you. Sa Tagalog po.
Dito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 16, ang talata ay 15, 16, 17 at 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang tandang ito sa magsisampalataya, mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Ito po ang ipinagagawa ng ating mabait na Diyos na buhay sa bawat sa atin. Na tayo pong lahat ay inutusan, magsiyaon. Lahat po tayo. Kaya kahit doon sa opisina nyo, sa inyong mga school, mga inibig ko, sa inyong negosyo, ano yung lugar na pupuntahan, lagi mong ipahayag ang dakilang kapangyarihan, kabutihan ng ating pinakamamahal. Ipatutuo mo ang mga dakilang himala, tanda, at signs and wonders na nangyayari sa gawang ito, may inibig ko. At sila ay magkaroon ng pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya at mabaptismuhan, may inibig ko. Tayo na nabaptismuhan namin, ibig ko na tayo tutong binago ng ating mga panahon. Nang tayo sumampalataya, lahat ng mga kamahamang gawa na ginawa ng Diyos ay ating pong namalas. Nakita natin, naranasan natin mismo sa ating mga sarili. Kaya lumalaki po matanda at himala, may magpatong ka ng may sakit na sumampalataya sa mga timala panahon, gagalingan sa pangalan at tindakan sa buhay. Makainom ka ng lason na huwag mo lang bagsadyain. Hindi ka mamamatay, may inibig ko. Lahat ng kapangyarihan na ibibigay sa ng Diyos, maglingkod ka lamang ng buong katapatan, may inibig ko. Kaya nga may inibig, lagi natin alalahanin, na pag isang masama ay mapanumbalik sa harapan ng ating mahal na Panginoon, ay nasa-save, mga ibig ko, mula sa kapahamakan. Kaya sabi po dito sa James chapter 1, verses 19 and 20, Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. Mga kapatid ko, kung sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya ay papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya dito galit na galit ang kaaway ng Diyos, mga inibig ko. Sapagkat pag tayo pinakapaghayo, nakapagbalik loob tayo mula sa gawa ng kanyang masama, minibig ko, doon galit na galit ang kaaway ng Diyos, minibig. Subalit wala siyang magagawa. Sapagkat ang ating mahal po ay kasama natin. At tayo meron totoong pastor, meron tayong totoong propeta ng Diyos tawang sa unang araw-gabi upang lahat tayo po may inibig ko ay makapagdala pa ng maraming kaluluwa. Sapagkat marami na ang nangyayari ngayon. Andito na mga sinyal sa pinapagbalik ng Diyos, manibig ko. At wala nang ibang gagamitin na church sa buong mundo, kundi ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunan ng kanyang banal na propeta at minamahal dinagana ng Pastor Evangelista Will Almeida, Dolan Almeida, family, manibig ko. Lahat tayo, humayo, manibig ko. Halos kulang-kulang 2 buwan na lang ang ating victorious 22 years victorious talip of peace mission sa Lu. Napakabilis ng araw, mga inibig ko. At ngayon, meron tayong 2 magkasunod na kusada sa 13 Martires at saka dito po sa Sapampalay. At sino ang gagamitin ng mga panahon sa mga panahon ito, kundi itong gawang ito upang mga tayo mailapit sa harapan ng Diyos, mga inibig ko. Kaya pag nagawa natin, ito mailapit ang mga tao sa harapan ng Diyos, mga inibig ko, sa pamamagitan ng ating mga gadgets, sa ating mga live streaming, mga inibig ko, gamitin natin lahat yan, mga inibig ko. At ito ang pangako ng Diyos sa atin. Last verse, 1 Peter chapter 5, verse 4. Maganda po mga awit, manugtog. First book of Peter, chapter 5, verse 4. And when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. God bless you po. Unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 4.
At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay nagsitanggap kayo na hindi nasisirang putong ng kaluwalhatian. Purihin po ating pinakamamahal na Lord. Napakagandang pangako ng Diyos sa bawat sa atin. Crown of glory ang ibibigay sa atin ng ating dakilang Diyos at kailanman ang mahal na ay hindi liko upang hindi niya maalala yung mga ginawa natin sa kanyang marilag na pangalan. Lahat ito'y aalalahanin ng Diyos, mga inibig ko. Kaya habang tayo may lakas, meron tayong mga logistic, gamitin natin yan, mga inibig ko, para sa pagdala ng maraming kaluluwa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang gagamitin ngayon, kundi ang gawa ito ng Jesus Mark Crusade International Ministry. Kaya kung paano ang ating mahal na Panginoon, nagkukusada, naglilibot sa mga sinagoga, sa mga bayan, upang mga tao po'y maggaling sa kanilang karamdaman, ganun din ang ginagawa ng Jesus Mark Crusade hanggang sa mga oras sa panginoon ng kanyang propeta, may inibig ko. Kaya maglingkod tayo ng buong katapatan, may inibig ko. Aanin mo ang lahat ng salapi mo, kapatid. Kung nakatago yan sa bangko, nakatago yan sa bahay mo. Samantalang kung ibinibigay mo yan sa gawa ng mahal na Panginoon, maraming mga kaluluwa ang may lalap sa Diyos at you cannot outgive, neither you cannot outlove our loving God. The more you give, the more blessing you will receive from our loving God. Kaya maglingkod tayo ng mga tapatan, ibigay the best na paglingkod sa ating pinakamahal ng presyo kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Tayo po lahat ay tumayo, manibig ko. At we are inviting all the beloved visitors to please come forward. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Ngayon po ang araw ng pagtanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Sa Diyos ay wala imposible, manibig ko. Kaya habang tayo po umawit, habang binibigyan mo ito sa Blood Co Preacher, Brother Joey Marcela. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. Patuloy po ang aming panawagan, paanyaya sa lahat po nating live webcast viewers, mga bisita. Tunay na ang Diyos ay nagmamahal sa bawat isa. Amen. Naghihintay
Praise the Lord. Hallelujah. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manamig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, tunay walang imposible sa Diyos. Napakaiksi na po ng panahon. Tingnan niyo po yung kaganapan ngayon. Marapat lang na tayuan natin ang tungkuling ito na tayo humayo, magdala ng marami pang kaluluwa. Marami po ang namamatay at napapahamak at itinatapon sa impyerno. Tungkulin po ng bawat isa. Ang malalaking mga ilog sa iba't ibang bansa ay nangatuyo na. May mga disyerto naman, talagang flash floods, maging mga ilog. Baliktad na po ang kaganapan. We're on the end time, mga minamahal ko. Ito na yung panahon na pinakamasamang panahon. Ngunit sa bawat narito, habang nandito ka naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinakamabuting bagay ang ating natatanggap. Hindi tayo umiiyak sa kapighatian, mga minamahal ko. Umiiyak tayo ng pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil tayo'y pinagaling niya, binago ang buhay natin, dinagdag ang lahat ng pangangailangan, nakakasiguro pa tayo sa buhay na wala hanggan. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, iibigin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, mga minamahal ko. Iibigin mo ang kapwa mo. Mahalaga ang kaligtasan ng marami pa. At iibigin mo ang sarili mo. Pakaingatan mo ang kaligtasang ipinagkaloob sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. May tanong na ikaw ang pwedeng sumagot. Kumusta na ang iyong mga unsaved loved ones? Pababayaan mo na lang na gano'n ang kalalagyan nila? Paano na yung mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, kapitbahay mo? Mga minamahal ko, tayo po, kung nung mga panahon, talagang nandun po yung sounding, maglagay tayo ng trompa. Hindi na kailangan yun sa kasalukuyan kung ito'y pamantayan ng gobyerno. Meron tayong mga gadget upang i-invite ang bawat isa. Tawagan natin sila. I-video call natin sila. Face to face, harapin natin saan man tayo naroon. Ang ating dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. Alalahanin niyo kung paano ang simula na ginawa niya. Aalis sa kanilang tahanan. Dala-dala mga leaflets. Naghahayag ng kabutihan ng Diyos. Kumakatok sa bahay-bahay, mga minamahal. Hindi niya ikinahiya. Ikaw at ako ay naging bunga hanggang magkaroon ng radio program, TV program. Ayun na, inihahayag na yung mga dakilang himala na mga tinawag dito sa banal na gawain na ito. Oo, pinagpala ka. Nariyan ang lahat ng pangangailangan mo. Kung iisipin mo ang sarili mo lang, ang tawag doon, ikaw ay selfish. Ayaw ng Diyos yun. Kaya narito tayo, itinataas natin ang ating dalawang kamay. Ibig sabihin, isusuko natin ang buhay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon at gagawin natin ang tungkulin upang humayo at ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Pag sinabing liwanag,
Liwanag tayo sa huling panahon dahil ang kadiliman ay totoong lumalaganap. Konting panahon na lang. Kaya sa bawat isa, dati, yung mga mahiyain, nakakapagpatotoo ng buong katapatan, mga minamahal ko, buong katapangan. Yung mga pipirito nakapagsalita, anong gagawin natin kundi sabihin natin, let's tell all the people in the world that Jesus Christ will be coming soon. Malapit na, mga minamahal ko. Napakasarap sabihin sa maraming tao, God is good all the time. Pinagpala ako ng ating mahal na Panginoon kaya hindi ko to ipagdadamot. At least, we have done our duties. Go. Pag sinabing go, wala nang atrasan to. Laban. Spiritual battle. We must fight a good fight of faith, mga minamahal ko. Kaya, ikaw mismo ang nakakaalam yan. It's about time. Magdala ka ng kaluluwa. Hallelujah. Naka-inventaryo yan sa langit. Alam ng Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, yung mga masisipag, pagpapalain. Bawat kaluluwa na mailapit mo sa ating mahal na Panginoon, ito po ang tunay na kayamanan natin. Laksa-laksang mga anghel ang nagdiriwang sa langit at nagpupuri. Ang lahat ng mga banal na nauna na ating minamahal na mga mahal sa buhay, natutuwa sila. Mga may higit sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung hindi ka kikilos, bawat isa sa atin, gamitin natin ang lahat. Mga minamahal ko, kung anong magagawa ko sa ating mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ngayon na, narinig ko ang ebanghelyong ito, na ako'y tungkulin ko ito upang ipangaral ang salita mo. Gagawin ko ito nang walang pag-aalinlangan ng buong katapatan hanggang sa iyong pagbabalik. Doon titingnan ng Diyos, ito ang tunay na kayamanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa lahat po ng ating live webcast viewers, maging narito po ng mga baguhan. Napakahalaga ng kaligtasan. Sa araw na ito, ang Diyos mismo ang tumawag sa inyo upang kayo'y pagpalain, higit sa lahat sa espiritual. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na nahayag sa laman at nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng mga kasalanan ng marami pang tao. He's the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Nabuhay na maguli, umakyat sa kanyang trono ng biyaya at ipinangako niya sa atin, sa bawat isang sumasampalataya, sa inyo ang aking banal na espiritu. Nararamdaman natin, ito'y pangako ng Diyos. Ito'y tunay na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba. Pinatunayan niya na siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangalawa po, yung pagsisisi sa kasalanan. Hindi nababalikan ang kasalanan pinagsisihan dahil ang Diyos ay mapagpatawad, patatawarin Kanya, hindi Kanya pababayaan, siya ay sasayo magpakailanman kung ikaw ay tapat sa Kanya. Pagkatapos mo makapagsisi sa iyong kasalanan, yung bautismo sa tubig upang lubos na mapatawad ang iyong mga kasalanan, ilulubog ka sa tubig. Baptism through immersion in water. At ang pang-4, pag naisagawa ang bautismo sa tubig, yung bautismo ng banal na espiritu. Kaya malinaw po yung nakalagay sa banal na kasulatan, Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pagkalubog mo sa tubig, pag-akon mo, totoo po, nandyan ang pagpapatawad ng Diyos,
magiging banal ka na. Kaya sasayo naman ang banal na Espiritu kung magpapatuloy kang maglingkod ng buong katapatan habang ikaw ay nabubuhay hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa mga oras na ito, maging sa ating viewers, itaas niyo po ang inyong mga kamay. Sabihin niyo po itong panalangin, pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito po ako, buong puso, nagpapakumbaba. Humingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang pagkakasala sa iyo. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kami po ang manalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, your end-time prophet. Narito po ang mga tumanggap sa iyo. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, lubos mo silang patawarin. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mong tunay na Kristiyano. Bigyan na mapagpakumbabang puso na masunod ang iyong banal na kalooban. Pagpalain mo po maging ang kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dalawa na po yung naisagawa, pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Ang pangatlo po, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya kailangang magpabautismo po kayo sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus at doon magsimula, magpapatuloy po tayo. Dumalo ng dumalo sa ating banal na gawain. Lagi tayong nasa bahay panambahan at ihayag natin, magpatotoo tayo. I-invite natin ng marami pa kung paano ang ginawa sa iyo na nag-invite sa iyo. Ganon din ang gawin mo. At ang pangako ng Diyos, totoo po, idadagdag na lang lahat ng iyong pangangailangan, lahat ng iyong dalangin, pakikinggan ng Diyos. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga, namimithiin natin at lagi nating isa sa puso yung tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. God bless you all po. Amen. At tayo dadako na mga minamahal ko sa ating mga pangangailangan, prayer for the sick. Aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayong tumalangin, mga minamahal. Lahat ng ating mga prayer request sa ating dakilang Diyos ay walang imposible, mga minamahal. Tayo po muna magsisi. Dakila po naming Diyos na mapangarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming kagalang-galang na malapastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, your time prophet, kami po, mahal na Panginoon, naglubos na nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang, pagkasala sa iyo. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami. Masunod po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, at maging ganda sa dakilang araw na pagbabalik. Mahal na Panginoon, gawin mo kaming ilaw at asin sa libutan ito, sa kaligtasan na napakarami magkaluluwa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon, sa pinagkaloob mo sa amin. Totoo mo ang propeta, amin, mahal ginagal, mahal pastor, kabalikan nila, our beloved children, mahal na Panginoon, patuloy na kalakasan ng amin, mahal ginagal, mahal pastor, all the beloved children, mahal na Panginoon. Lubos po namin pinasalamatan sa iyo, mahal na Panginoon, upang patuloy na palaganap ang dakilang ebanghelyo sa buong kinapal, mahal na Panginoon, at patuloy ang pangalagaan ang iyong banal na iglesia hanggang sa araw na pagbabalik. Salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mami naman, ilehans po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin ating minamahal, ginigal, mahal pastor, naglehans po sa atin, maging sa ating mga loved ones at sa lahat ng kapatiran sa buong mundo. I-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema o bisyo. Sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, COVID-19, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, unbelief and doubts, carnality, vanity, vainglory, pride,
lust, covetousness, materialism, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Be healed, be blessed in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Magpasalamat tayo, mga minamahal, sapat lahat ng ating mga pangailangan, kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Pinagkaloob na ng ating mahal na simulang kaparaanan sa panalangin ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Bilang masasalamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal, ang 1 billion times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ang katagang hallelujah, praise the Lord, bibigkasin po natin yan. Galing sa ating mga puso, amin na mahal, sabay lukso. 3 beses, mga minamahal. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you so much, dear Jesus! Hallelujah! We love you so much, Lord God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! God bless you so much, mga minamahal.